Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa Kidney TikToks, PSN Media Health Forum brought to you by the Philippine Society of Nephrology. Simulan natin ang ating programa ngayong umaga sa panalangin na susundan ng pag-awit ng PSN Hymn. Our Heavenly Father, we acknowledge that you are our Lord, our Almighty Creator, and that you are sovereign and in control of everything, Lord. Lord, we thank you for the opportunity to come to you in prayer as we start this program. Lord, we would like to thank you for the opportunity to be part of your healing ministry. Thank you for using us as your instrument for healing our patients. We thank you for the opportunity to learn through this program and be reminded of our professional conduct and our ethical practice as members of the medical profession. Lord, please help us to be strong in resisting temptation with the help of the Holy Spirit. Help us to do everything according to your will. Help us to live a life that is pleasing to you and to love you more and love others more, to reflect your love, your light to the world around us. Lord, please bless every part of this program, all the resource persons, and our internet connection for a smooth and productive program. Lord, please bless also all the members of the Philippine Society of Nephrology, especially the Board of Directors and the different committees and councils of the PSN. Lord, may everything we do, we give you all the glory and honor. We pray this in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We are all Filipino nephrologists committed to our noble call in dedicated service to God and mankind. We consecrated our minds. O Philippine Society of Nephrology, entreat us to be in unity. Enlighten and equip us in fulfilling our mission and vision with direction from the Lord. Kitang tanan, Pilipino nephrologist, nasulbat sa bundok na bukasyon. Naidatungag sirbi, iti Diyos kinta tao, napadalo siya nga bibiyang. Sasaw ka rin masakit, uling pakaluguran ning biening tao. Sa dignidad at integridad, pagkamuot sa kapagkatira, Di matubusan nga paglaong. tayo'y mga Pilipinong nephrologists, tapat sa dakilang bukasyon. Dedicado na servicio de Dios y gente, ya consagra amor na vida.
Muli, magandang umaga po sa lahat. Isa na namang episode ng Kidney TikToks PSN Media Health Forum ang ating matutunghayan ngayon. At sa umagang ito, ang forum natin ay pinamagatang Regalo Mo Ba To? At para magbigay ng kanyang opening remarks, narito ang Head, Cluster of Information Technology and Publications Head, Committee of Media Communications, Dr. Ray Isidro. Hello, good morning everyone. I hope I'm audible. Audible po ba ako? Dokat? Yes, we can hear you. Thank you. Okay, so good day everyone. Kagalin sa amon diri sa Iloilo. Mayong aga sa inyo tanan. I am Dr. Ray Isidro, the current head of the Philippine Society of Nephrology Cluster of Publication, Information Technology, and Committee of Mass Communications, Media Communications. This morning is a cause for celebration because we will be celebrating second chances. Today, we will be talking about kidney donation. We have invited interesting speakers, a doctor who specializes in kidney transplant. We will be witness to a brother donor and recipient's journey, and we are privileged to listen to true-to-life stories from a kidney donor herself. Through this lecture, we hope to provide you with clear and reliable information, answer common questions and concerns, and inspire greater awareness and compassion. Each one of us has the potential to make a life-changing difference. Kabay pa nga mamati kita ka magtuon parte sa kidney donation. Let's keep our hearts and minds open as we learn together and discover how kidney donation can truly be the gift of life. Sa liwat, mayong aga sa tanan. Maraming salamat, Dr. Ray Isidro. Minsan, sinusubok ng buhay ang lakas ng ating pamilya. At sa magkapatid na ito, dumating ang pinakamahirap na laban. Ngunit sa gitna ng pangamba, may isang desisyon na hindi nagdalawang isip. Isang kapatid ang nagbigay hindi lang ng pag-asa, kundi ng bahagi ng sarili. Ito ang kwento ng magkapatid na pinagtibay ng pagmamahal, sakripisyo, at isang kidney na naging tulay tungo sa panibagong buhay. Tunghayan po natin ang kwento ni Sean Kirby Aureliana at Joseph Aureliana. Muli ako po si Sean Kirby Aureliana. Ang istorya ko po nung ako'y ma-diagnose po ng CKD ay during pedia pa ako, 12 years old pa lang ako, na-diagnose na po ako na meron po akong CKD. Ako po'y, after nakapagtapos po kasi ako ng college ng 2014, okay pa naman po. Tapos until 2015 po, sabi nga po ng nepro ko ay, for dialysis na. Talaga po napakahirap nung stage na ako nagda-dialysis kasi po talagang wala ka na pong magagawa. Pag ikaw ay dialysis patient, talagang sarili mo na lang aabyarin mo. Baka nga hindi pa. Kasi talaga pong buong pamilya ko po ay damay. Buong pamilya ko po ay talagang hirap din kasi sa kalagayan ko. Yun na po naging buhay ko. Tapos lagi po akong hindi na po ako nakakapag-focus. Hindi na po nakapagtrabaho. Tapos yun po, gastos pa po. Tapos wala po akong ibang mapagkaabalahan na pagkakitaan nung during na ako ay nagda-dialysis. Talaga pong napakahirap. Tapos po, kami po ay nag-proceed magpa-kidney transplant. Sa biyaya po ng Panginoon, yung kapatid ko po ay voluntary siya. Siya na magdodonor sa akin. So, pero sinabi ko po, sabi ko sa kanya, sana wag na lang ikaw muna kasi sabi ko baka maiba pa. Pero sabi niya sa akin, hindi kuya ako na lang, sabi ko, at mas higit na ako ay magiging compatible sa iyo kasi ako kapatid. Kami po noon ay kabado pa kasi wala naman po kaming malaking pera, walang malaking halaga na pera. Pero po sa tulong po talaga ng government,
at social service, talaga pong wala po kaming binayaran na malaking halaga. Ako po muli si Joseph Aureliana, kapatid po ni Sean Kirby. Ako po yung donor. So yun nga po, 8 years na po kaming na-transplant yung kuya ko. So nung una po, quick background lang po, si kuya po ay hindi yung unang first time na may na-dialysis sa aming pamilya. Nauna na po ma-dialysis yung tatay ko. Actually, nagsabay nga po silang mag-dialysis nun. And sabi niya parang mala MMK po yung kwento namin kasi nakikita ko yung kuya ko sa kabilang kwarto, nakikita ko yung papa ko sa kabilang kwarto na pare silang dinadialysis. Talagang nakita ko yung struggle nila. Unang-una sa papa ko kasi diabetic siya, yun, tapos dinadialysis na rin at putol na yung paa. So, nakita ko na sabi ko, pwedeng mangyari din to sa kuya ko. Kasi yung father ko po is sumakabilang buhay na. At hindi na rin niya po kinaya yung pagdadialysis. So, ang natira na lang po, yung kapatid ko na nagdadialysis po. Sa pagkakataon na yun, na sabi ko gusto ko makatulong sa pamilya ko kasi ayaw ko rin maranasan ng kuya ko yung naranasan ng papa ko. Nung una, syempre medyo kinakabahan din. Pero yun nga, nagkaroon po kami ng orientation at doon ako naliliwanagan na ang pag-donate naman pala ay 100% safe. Talagang kumbaga wala siyang side effect na mangyayari sa'yo. At sabi ko nga nun, pagka after nga ng orientation, kung lang ako may 3 kidney, dinonate ko pa dun sa sa papa ko. Kasi ganoon po kahalaga sa akin ang pamilya. So, yun nga po, nag-decide po kaming magpa-transplant ng kuya ko. Sa isip pa nga po namin ng aming pamilya, pinag-meetingan namin kung kaya ba namin yung gastos. Kasi, yun nga, maraming laboratories. Pero salamat po at ang gobyerno po ay malaki rin ang binibigay na tulong sa mga katulad po namin kapuspalad lang. Unang-una po, nung punta mo namin sa Inkita ay talagang hindi po namin naramdaman na parang parang mahirap ganun na ganito ka lang. Fair po yung pakikitungo nila, talagang para pong VIP yung touring nila sa amin. Kahit po kami ay isang tuka lang, talagang inaasikaso po nila po kami sa pagpapatransplant po. So isa po yung sa malaking impact sa akin, parang sabi ko isang parang tumaas yung moral ko na isang bilang donor at bilang isang tuka lang po na pamilya na i-push po namin yung pagpapatransplant. At yun po na minsan nga po ay naisip ko din na baka may side effect ganun. Pero 8 years na po ako ngayon. Sa katunayan nga po, nagpo-push up ako, nakaka-push up ako ng 60, sit up na 60, pull up ng 15, yan. Nagagawa po yan. So, tinitest ko rin yung sarili ko kung may mga side effect ba. Sa awa naman po Diyos ay talagang healthy pa. Sabi nga po para mas malakas pa ako dun sa ibang normal na tao. So, ngayon po, napakalaking blessing po na ipapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng lakas ng loob na mag-donate sa kapatid ko. Kasi ngayon po, yung kapatid ko may asawa na, may pamilya na, natutupad niya yung mga pangarap niya. So, para po sa akin, napakasaya po nun para sa aking donor. Kasi hindi nasayang po yung pagdodonate ko. Worth it po yung pagod, sakripisyo, kahit po na exam ako, nag-skip po talaga ako para makapagpunta kami sa NTTI para sa pre-transplant. At ngayon po, parang nga po siya na rin yung nagiging namin parang padre di pamilya sa aming pamilya. Ngayon po, parang sobrang na-appreciate ko ngayon po after 8 years na buti na lang po naisipan ko magpa-donate or mag-donate ng kidney. Kasi kung hindi po yun nangyari,
una-una, malungkot po kasi bawas naman po ang pamilya namin. Pangalawa, hindi ko po makikita yung kapatid ko na ganito kasaya na may sariling pamilya at nabibili yung mga gusto niya at tinutupad yung mga pangarap niya. Kaya po, lalo na po ngayon na na-attend po ako sa Kitap, yung mga member po ng mga donors. Sabi ko nga po kung ako po ay magiging brain dead, i-donate ko na po lahat ng pwedeng pakinabangan sa katawan ko. Kasi, alam ko, wala naman na pong, hindi ko naman po yung kakainin lang po ng bulate yung mga organ ko eh. Mas maganda pong i-donate ko na lang kasi makakapagbigay po ko ng pag-asa sa iba na nahihirapan din kasi na-experience po namin yung sobrang hirap makapagbigay ng pag-asa sa iba at maging blessing din po sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat. So, ini-encourage ko po yung po may mga kamag-anak na nagda-dialysis din. In-encourage ko po kayo na kung kayo po ay willing mag-donate or gusto niyo po mag-donate, wag po kayo mag-alinlangan. Kasi, hindi naman po nakaka-affect yan sa pang-araw-araw nating buhay. Normal pa rin po yung kikilos natin. At wala naman pong, kahit naman po dalawa ang kidney mo or isa, ganun pa rin naman po ang pag-iingat. So, in-encourage ko po kayo na huwag po kayo matakot, na normal lang po na makarinig po kayo ng mga, katulad po dati, nakakarinig din po ako ng mga masasamang or mga hindi magandang sinasabat tungkol sa pagka-transplant. Pero ako po, buhay po na testimony na magsasabi po sa inyo na wala pong mababago at wala pong side effect ito para sa atin. Dahil actually nga po nung after ko ma-dialysis, mas naging healthy as aware pa nga po ako sa aking sarili. At mas naging parang healthy pa ako. Syempre, lalo rin ako nag-ingat kasi alam ko na yung side effect kung lalo sa nakita ko sa kapatid ko na dialysis. Pero kung susumahin po sa 8 years na bilang isang donor po, wala po akong naramdaman na kahit ano. So, lagi rin po ako nagpapacheck up at yun po, normal pa rin po yung katulad rin po nung ginagawa ko nung hindi po ako nung hindi po ako nagdo-donate, normal pa rin po hanggang ngayon yung ginagawa ko sa pang-araw-araw. So, kung po kayo may mabuting puso na willing na mag-donate po sa inyong kamag-anak, huwag niya po kayong magdalang isip. At Maraming salamat Sean Kirby Arellana at Joseph Arellana. Ngayong araw, iisa ang ating layunin. Mas maintindihan, mapalawak at maiparating ang kahalagahan ng organ donation. Isang simpleng desisyon na may kapangyarihang magbigay ng bagong pag-asa at bagong buhay. At bago tayo magpatuloy, kilalanin natin ang ating moderator for today. She's a practicing nephrologist in Iligan City, fellow of the Philippine Society of Nephrologists, training in internal medicine and nephrology at Philippine General Hospital. Her present positions: member of PSN Public Health and Patient Protection Committee, member of the PSN Mindanao Chapter, Vice President of the Iligan Society of Internists, talk show host, Healthy Friends, a weekly Iligan Medical Society Health Advocacy radio program. So ladies and gentlemen, let's welcome our moderator for today, Dr. Kathleen Joy Garingaraw. Good morning. Thank you to everyone who chose to spend their 10 a.m. with us here in Philippine Society of Nephrologists, wherein Kidney TikToks brings your nephrologist near you para sagutin ang mga kidney health problems natin. And today, because it's Christmas, so we're having a very special episode on ano bang pwede nating ibigay. Naku, kung meron kang chronic kidney disease na kamag-anak nagda-dialysis, baka gusto mo, regalo mo ba to? And to enlighten us more on kidney donation, it is with great honor for me to introduce to you all our resource
speaker karon today. So we have with us Dr. Maria Teresa Badang, a very dynamic member of the Philippine Society of Nephrologists and past president of the Philippine Society of Nephrologists Mindanao chapter. And she's wearing a lot of hats, no? He is the institute head of the Kidney and Transplant Institute of the Southern Philippines Medical Center, the co-chair of the Kidney Transplant Committee of our Philippine Society of Nephrologists. She is the head organ procurement organization for organ donation, SHARE at Zone 4A. She had her nephrology training at National Kidney and Transplant Institute and went for further training for the procurement management transplant and procurement management training at University of Barcelona. So welcoming Dr. Maria Teresa Badang. Good morning, Doc Tech. Good morning, Kat. Doc Can Tech, you hear me? tumaas ba yung balahibo mo dun sa video kanina? Yung ano? Nakakabigay ng sa puso natin, nakakagaan ng puso na natanggal natin yung isang pasyente sa dialysis dahil may nagbigay na kapatid. And talagang yung, I think, no, looking at them, parang yung relationship nila actually became better, no, as a family, just because of that act, no, heroic act of one of the siblings na magbigay ng bato, magregalo ng kanyang bato. So, sige, Dr. Badang, without further ado, we give you the floor. Kasi kanina na-mention ng ating donor na hindi siya natakot kasi umattend siya ng orientation para paano maging isang donor. So ngayon, isi-share ko yung paano maging donor, yung anong mga usual na mga katanungan natin at para malaman ng mga tao kung ano yung dapat nilang malaman about sa kidney donation. Can you see my screen? Can you see my Yes. slides now? Yes. Oo, na para So parang isang orientation lang ito sa mga nakikinig ngayon about how to be a kidney donor as a living kidney donor. So paano malulunasan yung end-stage renal disease, yung nagda-dialysis? Ang dami ng nagda-dialysis, Dr. Kat, di ba? Sa ngayon. Every day, parang meron tayong dito sa aking sulok sa Iligan City. Parang halos araw-araw meron kang masisimulan ng dialysis. Ang sa national squad na ngayon, census, is 136,000 ang nagda-dialysis na. So ang dami. Imagine sa isang araw, ang daming nag-start ng dialysis. So paano malunasan ang end-stage renal disease? Hindi pang herbal, hindi pang detoxification, kundi dahil pwede silang mag-kidney transplant. Yung mapalitan o madagdagan, magkaroon ng bagong kidney. So, ano nga ba ang yung kidney transplant? So, para sa hindi nakakaalam, dalawa yung kidney natin. So, yung left and right sa isang tao, dalawang kidney. Siguro parang ginawa to ng Diyos para ibigay yung isa. And yun, ang kidney ay may ureter saan dumadalo yung ihi na ginawa ng kidney at nandun sa ating bladder. So ito yung kidney transplant. Ang kidney transplant ay yung pagsalin o paglipat ng kidney mula sa isang donor papunta sa katawan ng recipient. So yung donor kidney ay parang i-transplant, i-transfer and i-plant. Pero dito siya banda sa baba. So yung recipient, magiging 3 na ang kidney, hindi tatanggalin. So yun yung nangyayari. Yung transplanted kidney, nandito lang sa may baba sa pusod natin, sa sides niya. Pero kung ito, hindi magkakaroon ng transplant kung walang donor. So sinasabi nga, without a donor, there will be no transplant. So, dalawang uri ng kidney donor, yung living donor at deceased donor. Pero Dr. Kat, sa ibang segment naman siguro yung deceased donor, medyo mahaba-haba yan eh. Pero kung pinakinggan nyo si Mr. Aureliane nandun sabi nga niya no,
kung makaabot to sa point na ma-brain dead siya, kung ano mang mangyari, gusto nga daw niya ibigay na niya lahat ng organs niya. Pero yun nga, pag-uusapan natin yun next time. Paano ba Next. tayo? Oh. Ang saya nga eh. So, yun yung deceased donor. Now, itong segment na to, focus tayo, Pasko ngayon, sa living donor. Sa living donor. So, living donor, pwede siyang tinatawag natin ay living related o pwede namang emotionally related donor. Yung maaring kadugo ka, yun ang living related. O di kaya, yung may malalim na relasyon sa recipient na siyang dahilan na magnanais kang ibigay sa kanyang kidney upang ito ay gumaling. Parang yung own kidney mo, gusto mo dahil mahal mo siya. Asawa, matagal na kaibigan. So yun ang tawag natin na emotionally related donor. So ito yung mga living donors natin na available. So ano yung dapat na maintindihan? Kasi yung iba nagdadalawang isip, ang dami nilang loved ones na nagda-dialysis. Paano maging buo ang kanilang desisyon na mag-donate? Kasi nakita natin kanina na nahihirapan din ang pamilya, ang buong pamilya, hindi lang pasyente, kundi ang pamilya. So sino-sino ang maaaring mag-donate ng kanilang kidney? So sa ating batas ngayon, 21 years old and above. Number 2, may kakayahang magdesisyon para sa sarili, hindi pinilit, at may kakayahang pangalagaan ang sarili pagkatapos ng donasyon. Next is kusang loob ang kagustuhang ibigay ang kanyang kidneys sa recipient na walang kapalit. At malusog ang pangangatawan at nakapasa sa gagawing screening. So voluntary, healthy, at isa pa dito ay match dapat. Mas maganda kung match ang kanilang mga HLA typing. So Pag ano, voluntary, Doc, anong no? ibig sabihin na? Yes. Sorry. Yung yung slides mo kanina, bakit lagi may salitang related? Pwede ba natin tanggalin yun? Living donor lang. Ganyan. No? Parang gusto talaga natin related, no? When we're talking about living donor. Bakit bakit nga ba ayaw natin tumanggap, no? Na parang sige lang, mag-donate lang ako, volunteer ba? Ganyan lang. Or halimbawa, basta lang prinisenta sa atin, ito, magdo-donate daw. Importante yan na malaman natin kasi safety ang una. Safety ng recipient. At the same time, number 2, safety ng magdo-donate. Hindi dahil nagpresenta ka, kukunan ka ng kidney agad. Dapat voluntary at dapat healthy. Tapos match. So, ang voluntary donor, yung pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng kusang loob na ibinibigay ang kanyang bato na walang hinihintay na kapalit. Yun yung hinahanap nating voluntary donor. So, bawal magbenta ng kidney sa ating bansa. May organ trafficking law tayo. It is a punishable law. Itong tawag na Republic Act 118862 na Expanded Anti-Trafficking of Persons Act in 2022. So, hindi po binibenta ang kidney. Dapat po binibigay ito ng kusa na walang kapalit. Number 2, yung healthy. Mahalagang mapanatili na at makita ng mga espesyalista ang isang pasyente na bago magpa-transplant, masuri ang estado ng kanyang katawan. Hindi din natin gusto na ang isang donor ay maging mapabayaan. Kasi first and foremost, dapat protektahan talaga natin yung donor. So, paano, di ba kanina, pamilya yon Dr. Kath, ano? Sabi kanina na ang buong pamilya ay kailangang sumuporta. Hindi lang dahil nagdesisyon itong si recipient or si donor, kailangan hindi yun matutuloy ang transplant. Sinasabi ko sa mga pasyente ko. It is a triangular thing. Kailangan nandyan ay isang gusto at isang willing na recipient, willing, voluntary, healthy donor, at may pamilyang nakasuporta. Kasi kung walang magsusuporta, sa usual namin na mga nakikita, hindi natutuloy ang transplant kasi kung may mga pag-aalinlangan. So lahat dapat nakafocus kung gusto natin na matanggal sa dialysis yung ating pasyente, lahat tayo sumusuporta sa transplantation niya. At saka kung makita natin, di ba, yung patient
si Sir Sean Kirby, naging productive siya ulit sa pamilya niya. So parang yung pagkakawala niya sa dialysis, yung pag-donate sa kanya, also umikot no na parang it benefited hindi lang siya but ang kanyang whole family. And I'm sure very productive din siya na member na ngayon ng community. Dahil lang sa isang tao lang ang nag-umaksyon nag-donate. Pero ang laki na yung surrounding, nakapaligid, no? Na nakinabang sa ganyang action. And yun nga, Dok, even nga sa dialysis natin parang sabi ko nga sa mga pasyente nga natin, parang swerte tayong kidney doctors. Pag may nag-shutdown na organ, ang dami nating maibigay sa kanila. And of course, ultimately, kidney donation. Pero yun nga, ang chronic kidney disease, hindi kasi problema ng isang tao This should be treated as problema ng pamilya at sa pagkadami ng pasyente natin ngayon, problema na rin siya ng society, di ba? At saka pinag-uusapan natin yung green nephrology, di ba, Doc? Yung daming waste products. Paano tayo makakatulong din sa environment? It's the society that benefits talaga. Tapos yung mga pasyente natin na mas maging productive sila kung matransplant sila. At yung donor, hindi naman natin pinapabayaan. Kaya dapat maintindihan talaga yan ng buong pamilya. Kailangan yun. So ano-anong advantage at risk ng kaakibat sa pagdodonate? So ang pros, makakatulong ka sa nangangailangan. Sino pa naman ang tutulong sa pamilya, sa mahal mo sa buhay, kung yung mahal mo din ang bibigay ng kidney, yung pamilya mo. Sino pa ang tutulong? Tutulong ka ba? Hihintayin mo ba bang ibang tao? May pasyente ako na, magkailangan mo ng donor. Saan kami maghahanap? Yung tatanungin ka, saan kami maghahanap ng donor? Nandun lang sa harapan mo. Nandun ang pamilya mo. Yung sense of fulfillment. Yung may nagawa ka sa sarili mo. Sa pagdaan mo dito sa mundo na to, anong nagawa mo? So, yung parang, di ba, YOLO? You live only once? Hindi kasi binigyan ka ng buhay, ano pa ang pwede mong maitulong at makadagdag ng buhay sa ibang tao. At number 3 is maibsan ang dinadala ng iyong mahal sa buhay. Kasi damay ka din dun Kung habang sila, may pasyente ako, ma-remember ko, ano ang masakit? Doktor, dapat ang tatanungin mo sa akin, ano ang hindi masakit? Kasi lahat daw ng parts ng katawan niya ay masakit. Pero nung nag-transplant siya, dahil nagbigay ang kanyang brother, ay nabago at siya din, an intern, taba kanina, nagsuporta sa family. Ano yung cons? Ano yung tinatago nila? Natatakot daw sila dito. Pero sa tingin ko hindi naman May risk na dala kahit anong operasyon. May risk siya. Pero ito ay panandalian lamang ang epekto sa katawan. At mawawala naman ito kung may healthy lifestyle ka. At except yung sa pregnancy. So, kailangan siguro mga 1 year lang muna na hindi mabubuntis. Kung babae siya, hindi lang muna mabubuntis siya for 1 year. So, yun lang yung nakikita natin. Pero, healthy lifestyle with proper follow-up. Ang maganda pa nito is, ang PhilHealth nagbibigay na ng follow-up din sa donor. Kasama na doon ng Z-package ng libreng gamot sa recipient, libre ding gamot at mga follow-up check-up sa donor na hindi na ang recipient ang magagasto, kundi si PhilHealth na. So, mas maganda talaga yung living donor kasi kung titingnan mo, kasama siya, ano ang low or standard risk, yung hindi mataas ang rejection rate. Number 1, yung first transplant, yung PRA niya, yung dapat kasi kung magpa-transplant ka, hindi ka naabunuhan ng dugo. So yung para hindi tataas yung PRA mo, tapos yung DR mismatch, dapat 0 to 1, at nandito nakasulat talaga to sa libro is living donor. Yun ay low or standard risk. Ibig sabihin nun, lesser ang risk for rejection. So how do we prepare yung kidney donor? So syempre,
sabi natin kanina, healthy. So may mga medical clearances. So cardio ko, titignan lahat ang mga dugo, i-ultrasound siya, i-x-ray siya kung may TB o wala, may hepatitis, may sakit na hindi natin makikita kung may infection siya ongoing. So dapat magpa-clearance. So basic na clearance talaga, infectious disease at ang neuropsych na clearance. Yun ang basic sa donor. Kung wala naman siyang sakit sa heart, hindi naman siya 40 years old and above, hindi naman siya kailangan ng cardio clearance. However, pagkatapos nitong lahat ng medical clearance, i-refer natin siya sa isang donor advocate na doktor for a clearance, final clearance. Kasi tayong nagta-transplant na mga nephrologist, yung workup natin para may counter-check pa. Para makalma si donor na baka itong doktor na to, gusto lang na ma-clear lang at ma-transplant. Hindi. Para maprotektahan si donor, meron pa tayong tinatawag na donor advocate clearance. Doktor ito, nephrologist din ito, na ang kapakanan ng donor ang tinitingnan. Then, pupunta ng ethics. Ito by altruistic, ibig sabihin, voluntary, walang hinihinging kapalit, at safe sa donor. And of course, we will need vaccination sa donor. Okay. So, Mga high-tech, no? Yan sinasabi ko din po when I'm talking to relatives, no, ng mga patients. Hindi basta-basta ang medical clearances to know na malusog ka as a donor. Mga high-tech test ito. Hindi ito yung parang fit to work. Talagang highest level na lalabas ka ng medical clearance na to, knowing that you are in your healthiest situation. Hindi tayo magki-clear ng alanganin, both for of course, number one natin, we are donor advocates, and also sa patient, safety din ng patients. Yun, Doc, pag-usapan nga natin yung ethics clearance. Ano ang gusto nating makita sa ethics clearance? Anong binubusisi natin? Kapag ethics, ito na yung final stage bago sila i-admit, bago mabigyan ng schedule. Kasi sa ating batas, dapat ma-approve sila sa isang HTEC, yung Hospital Transplant Ethics Committee. The Hospital Transplant Ethics Committee is composed of individuals na different ang mga specialty. May lawyer, may pari, may doktor, may nurse, may patient group na dapat protektahan. Ang aim ng ethics clearance, sila na yung final barrier na mag-protect ng donor, safety ng donor, at ethical ba itong pagdodonate na ito. So, yun yung parang interview portion ng ating mga donor. So, importante ito na meron ding tinatawag na committee na sa hospital, sa transplant ethics, na bago din sila after this ethics clearance, after medical clearance, after donor advocate, yung mga doktor din nagmi-meeting, tama na ba to? Safe na ba to? Lahat na ba nabusisi bago isi-schedule yung donor? At tama ka, Dr. Kat, masyadong mabusisi at hindi yung parang isang araw lang magpa-clear ka, hindi. Kasi ang mental health ng donor at recipient, tinatanong nga kami, bakit ang tagal ba naman yung clearance? It's a preparation because it's giving a gift. The length of the clearance is not really like pinapahirapan kayo, but actually in 1 month tapos na yun eh. But it's preparing the donor and the recipient for the finality of giving the gift of the new life, the new kidney. Yun yung nakikita ko na bakit kailangan safety at the same time preparation for the both na siguradong magiging safe ang donation. Kasi Doc, no, yung mga umuurong, yung mga donors na umuurong, if we will look at it, very rare. Of course, kung mahal mo yung tao, di ba? Yung meron kang tinatawag na mga emotional and of course, blood relationship, no? Less yung nakikita natin umuurong. Minsan, meron akong pasyente, kamusta na yung process natin? Ay, umurong, Doc. So, naghahanap kami Sakit, ano? Sakit. Yung parang anong rason na umurong. Yung parang, so it's really cleansing na parang papunta kayo doon, parang ikakasal na kayo. Tapos dapat, through yung pathway na yon, piniprepare talaga kayo. At kung kayo talaga
kayo talaga matutuloy at matutuloy yung transplant. Pero sa transplant team, sometimes may mga things na bakit hindi pa ma-clear? Kasi dapat meron pang nangyari na ganito. Kaya sana yung mga nagpe-prepare, hindi kayo magalit sa transplant team kasi gusto nila kung i-transplant kayo, dapat safe, dapat ready, dapat complete. So, there are 100,000 living kidney donations sa US pa lang, 1999. So, donor safety is really the top priority for transplant centers and medical professionals. Hindi lang basta lang kami nag-transplant. Pwede naman kayong i-dialysis lang namin, pero bakit kami nagpupush ng transplant? It's because it is the best way of treating end-stage kidney disease. So mortality rate ng donor ha, ito nakakatawa to Ito yung Kat, di ba? favorite kong picture. Di ba? The risk of death, sinong naman directly related to kidney donation is extremely low, comparable or even lower than the general population. So, mortality rate ng kidney donors is 3 in 10,000. So, makikita mo dito sa picture, 1 in 92 ang mortality ng nahulog, ang nahulog or dito sa motor vehicle accident, 1 in 93. At dito nga sa kung sinabi natin kanina, yung nagbabike, 1:3,162 or sunstroke, 1 in 4,400. Or mabilaukan. Diba? O sa donation is 3 out of 10,000. So, long-term outcomes is very favorable. Ito yung survival rates natin na 1-year survival, 99, 5-year survival, 97, 10-year survival, 94. But this is not really in relation to donation. Major complications might occur, but very, very rare. And living donors have an excellent long-term survival rates comparable to the general population na hindi sila namamatay o nagkakasakit dahil nag-donate sila. Kundi dahil nagpabayana naman sila ng kanilang kain, nagpataba sila, o so you have to, like, after you donate, you take care also of your body. Because alam natin na pag naging donor ka, safe sa'yo, safe mo ding ibigay ang kidney mo, pero hindi ibig sabihin no, na immortal ka. Di ba? So, quality of life, ito yung nagawa kami ng donor satisfaction survey. So, sabi ng mga donors, improve overall health, 80%, improve emotional well-being is 85%, pero tingnan mo tong regrets. No regrets, absolute regrets in donating 95%. And so, most kidney donors report high quality of life, no regrets about their decisions to donate. Living donation is safe and life-saving procedure for both the recipient and the donor. So, while the risks are present, they're very low and manageable with proper evaluation and care and proper explanation. Kasi ang takot lang nila nauuna. But maybe na alam nilang safe naman ito. Maybe mag-donate kayo sa loved ones ninyo. Baka may mga magtanong, no, Doktora Badang, bakit ba tayo sige nga, pinupush nga natin ang kidney transplant, pero bakit naman tayo against kung may usapang bayaran? Ba't ayaw natin ng mga ganyan? So, the donation should not be the source of the donor should lose or gain. Hindi dapat binabayadan ng kidney kasi the organs are there to be given. It's safe. If ever na wala dapat na matatanggap si donor, pero yung kanilang pamasahe, kayo yun, ang recipient naman ang mamamasahe sa kanila, or yung kanilang, ang ginagawa namin is the 10 years, may nakasulatan yan sa PhilHealth na Z-package. 10 years, lahat ng laboratory care of ng recipient. Pero ngayon, pati yun, care of na ng PhilHealth. Wala nang kuan. So, binabantayan at ang relationship ng recipient at ng donor ay hindi nagtatapos dapat sa transplantation. It's friendship ang basis. So, bakit mag-aaway after kung mayroong kabayaran? So, kung binigay mo yan ng pusa, yun yung reason natin na dapat ito ay altruistic, voluntary na donation. At ano ba ang presyo ng extended life, no? Wala sigurong makakaset niyan sa market. Ganito ang bayaran. Wala. Napaka-priceless. And yun nga,
when we use the word volunteer and donation in the same phrase, in the same sentence, yun talaga yun. That's how it is talaga. Buong puso mong binibigay. Kaya even yung mga ethics natin, Doc, di ba? Yan yung tinitingnan natin. Is this really buong buo, no? Na ibinibigay nung donor. Dahil yun nga, ayaw natin na, huy, walang regrets. And number two, yung relationship ninyo dapat maganda before, during, and after the transplant, no? So, yun ho. So, kung meron ho mga nakikinig ngayon at merong mga nag-iisip, no, na mag-donate, yun ho yung process. So, parang wala naman talaga tayong katatakutan at na-push yung point. I think kaya tayo binigyan ni God ng 2 kidneys kasi pwede daw natin i-share sa another person na nangangailangan. And who better person to share it with kundi yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung hindi kayo kontento, no, kay Mr. Aureliana na nagsabi na 8 years na siya nag-donate. Nako, tatapatan namin 'yan. Na meron tayong yung mga kumukontra pa diyan, no? Ng kung ano-ano, meron kaming pangtapat sa inyo na 20 years donor, no? So, hi. Hi, Miss Karen. Hello. Good morning. So ipapakilala namin no to si Miss Karen Musni Lamorena. So number 1, kaya namin siya kasama dito dahil she is a 20-year kidney donor. And makikita niyo naman no, napaka healthy, alert, alive, enthusiastic. And kung akin titignan, no, kasi bata pa siya nung nag-donate siya, nung nag-decide siya mag-donate ng kanyang kidneys, no? And after that, parang hindi naman tumigil ang buhay sa kanya dahil ang dami niyang na-achieve from then to now. Although sabi ni Ma'am Karen, naka-sabbatical daw siya ngayon. Siguro napagod sa dami ng ginagawa kasi she served, no, as a Civil Service Commission Director. No, Director 4 from March 2022 to October 2024. She also served in the Office of the Cabinet Secretariat as a Head Executive Assistant from 2019 to 2022, involved in programs such as Task Force Zero Hunger and nung mga panahon, no, mga programs during our COVID-19 pandemic. She is the Head Executive Assistant of the Office of the Presidential Spokesperson from November 2021 to 2022. She also served as an Information and Media Relations Manager under the Office of Congressman Carlo Nograles, 2010 to 2019. And she served also as Public Affairs and Communication roles in various congressional offices. And hindi din natapos yan kasi aside sa usual na pag-aaral, nag-donate, nagkaroon pa siya ng Masters of Public Management in the Development Academy of the Philippines. And she is a graduate of the Bachelor of Library and Information Science. And also, she has her own family, no? And mukhang yun yung blessing na nakuha ni Ma'am Karen out of her decision, no? To become a kidney donor. So, Ma'am Karen, sige nga po, what made you decide, no, to donate? Sino nga ba ang dinonatan ho ninyo ng kidney nun? Oh, yeah. Hi, good morning to everybody who's listening. So, I donated my right kidney to my papa in November 18, 2005. So, that was 20 years ago. I was 25 years old then. So, 25 years later, here I am still. So, bagets pa kayo nun kasi ang minimum age na to donate is 21, no? Yeah, Bakit mo oo. naisipan na ako na lang, kasi ako honestly, sa mga pasyente ko, halimbawa magpupush ako na do you see the future na magki-kidney transplant ho tayo? Ang sagot nila minsan is, ay, hindi do kasi yung anak ko babae.
Di ba? Di ba, Dr. Or Bata? Parang nag-aaral feeling pa nila siya, pag nag-aaral babae, pa, oh, nag-aaral pa yung mga anak ko. mm, Actually, nung time na nag-donate ako, well, it wasn't really a difficult decision. I really did not have to think about it too much. Medyo unique yung case namin because my papa actually was not yet on dialysis at that time. He actually was diabetic and he had a heart problem and he was going towards, well, his kidneys were already failing also. So we had two options. He was either going to go through dialysis, which would further weaken yung heart niya, no? Or pwede siyang i-bypass yata yung sinabi sa amin kasi yung heart nga niya was failing. So the solution actually was, nung piniresent sa amin ng mga doctor, was kidney transplant. Kasi kung makidney transplant siya, hindi na niya kailangan ng dialysis. Tapos pangalawa, hindi na rin maaayos yung heart niya. 'Di ba? So, for me, for me and my family, parang naiwasan namin yung gastos doon sa pag sa pag dialysis at saka yung ibang gastos na related doon sa puso niya kung magta-transplant kami. Tapos, at that time, hindi ko pinag-isipan ng mabuti na hindi siya mahirap na decision for me kasi ang pagkakaano is kailangan niya ng transplant and the best donor would be related sa kanya. So, automatic yun sa akin, okay, sige, ako na lang. Kasi parang feeling ko naman match ako. And I'm sure yung mga kapatid ko would also have volunteered had they been legal age. Hindi pa naman sila legal age. Ako yung legal age. So, I volunteered automatically na, sige, i-test nyo ako. If I'm a match, then let's do this. Hindi ako yung natakot. Actually, it was my parents pa nga eh. Yung mom ko, most especially, na syempre, mahirap yun, no? Asawa mo, yung ita-transplant. Tapos yung anak mo, kumbaga pareho kayong dalawa na kumbaga ooperahan and all that. But then, at that time, our doctors, background story lang, si Dr. Tetchi Badang was part of our transplant team at the National Kidney and Transplant Institute. So, at that time, our transplant surgeon was Dr. Enrique Ona. So, I remember them all. So, yun, syempre, part yun ng, yung sinasabi ni Dr. Techi kanina, yung how they oriented the donors, how to, so they told me everything na ito yung risk, ito yung mga, kumbaga, wala namang risk. Kagaya nga ng sabi kanina doon sa slide, mas mababa pa yung risk ng anything sa pagiging organ donor as compared sa average ng everyday life, 'di ba? So sa akin parang unang-una 'di ba yung Hippocratic Oath ng mga doctor, do no harm. So bakit sila magpo-push for an organ transplant? Bakit nila ilalagay sa pahamak ang isang tao na maging donor kung mapapahamak yung donor? So syempre, 'di ba? First of all, do no harm ang kumbaga tenet of the medical profession. So, dun pa lang, alam mo na safe yung transplant. So, that in itself. At yung pangalawa, ang motivation ko, iniisip ko kasi dati, parang yung ano rin sa akin, parang kunyari nakikita mo yung mahal mo sa buhay na nalulunod sa harapan mo. Tapos, ikaw lang naman yung tao na nandiyan dyan sa malapit. Wala nang ibang tao. Papanoorin mo lang ba siya hanggang sa malunod siya o tutulong ka? Siyempre, tutulong ka. 'Di ba? So, yun yung kumbaga, yun yung reason kung bakit ako nag-donate ng walang pag-alinlangan. Kasi parang I did not want my papa to suffer. I did not want my papa to die, which was what was gonna happen if I did not donate my kidney. And also, the stress to the family, it was very stressful knowing na he was sick and that he wasn't gonna get any better. And it was stressful knowing na nag-aaral pa kaming lahat magkakapatid, and then my papa, who is the primary breadwinner, was going to be out of work because nga may sakit siya. So, doon pa lang iniisip mo pa lang yung stress sa pamilya, yung sakit sa katawan ni papa, at saka yung gastos, of course, ng pagdadialysis and all the kaakibat na cost. Kasi hindi lang naman siya nag-i-end sa dialysis, magkakakomplikasyon pa siya sa puso, meron pang kung ano-anong gamot. Samantalang parang mas madaling solusyonan yon kung mag-transplant na lang tayo kasi wala naman siyang harm. Pero I think, common nung- scenario yun no, Doc Tech,
yung patient naman na magsasabi na iba na lang, huwag na ikaw. Yes. Oo. Yes. Oh, parang kay Ma'am Karen. And then, to think 20 years ago, mahal ang dialysis kasi talaga. Oo, 20 years ago, ang PhilHealth nun, wala pa. Wala pang Z-package. Anong operation na nangyari sa'yo? Ikaw yung, what kind of operation na undergo mo? Well, actually, at that time, I was already lucky enough because ginawa namin siya sa NKTI. And at that time, si NKTI pa lang talaga yung, kumbaga, parang the center for transplant. So, unlike ngayon, mas marami na tayong centers, mas marami na tayong trained transplant teams, transplant surgeons. At that time, ano na ako, Doc, laparoscopic na yung procedure sa akin. So, it wasn't really invasive. 3 butas. 3 maliliit na butas. Wala na nga halos yung scar. After that, you get married and get pregnant. Yes. At that After time, donation. I was a college student. At that time, I was a college student. Medyo matagal ako gumraduate ng college. So I was a college student then. And then after the transplant, life went on like any average person. I finished school, I went to work, I married, I had a family, I had kids, yun. So actually, mas malaki pa yung hiwa ng cesarean ko sa mga anak ko kesa dun sa hiwa ng sa hiwa ng transplant. You have 2 boys, right? You have 2 boys. Yes, Doc. I have two beautiful boys. They are my greatest accomplishment. Aside from being a donor. Aside from being a donor, kinatatakutan ng mga babae, no? Or even their family na wag na babae kasi. Kasi nga they're thinking siguro yung potentiality ng fertility maapektuhan. Pero lahat naman to nangyari sa iyo yung 2 boys mo and after the transplant, no? Yes. So, kamusta ka ngayon? How do you feel? I'm okay. Actually, even after the transplant, kasi parang hindi mo naman alam, actually, hindi mo na-feel as a person na 2 yung kidney mo. Hindi mo rin na-feel na 1 na lang yung kidney mo. Kasi, hindi mo binibilang araw-araw. hindi ko naman siya binibilang araw-araw. Actually, tama yung sinasabi ni Dr. Techi kanina na parang, the body was beautifully and divinely designed to, baka nga kaya 2 yung kidney natin kasi spare part yung isa. Kumbaga, if you can live on one, then the other one is actually an extra. So you can give it to somebody you love, diba? Give it to a person who needs it. So, yun lang naman sa akin na 2 naman siya, aanin ko yung isa, pwede naman palang 1 lang. So, okay, bigay ko yung isa. And you are very healthy ngayon, no? Oh yes, thank God I am by God's grace. I'm healthy. You know what? I'm like any normal person. Hindi naman ako yung sabihin mong exage na exercise, na ganito ganyan. I do try to live a healthy lifestyle, but just like any other normal person, I am kumbaga nothing extraordinary, no extraordinary parang I eat the average pa minsan I eat too much sweets or 'di ba? Ganun naman, hindi naman na-affect yung the way I live my life nang different from any other average person. So hindi mo naman inisip na dahil nag-transplant, nag-donate ka, magbabago ang life mo. Hindi naman, di ba? Hindi ko siya naisip. Na-explain din naman siya ng mabuti sa akin ng transplant team na hindi naman magbabago yung lifestyle. So no, I actually, before I got married, I lived a very active life. I still do. I'm very busy. I have a lot of things that I am committed to. So nothing extraordinary. Regrets. No regrets. I mean, I did not live as a person with any disability because I donated my kidney. Walang ganon. Hindi ko na feel na meron akong disability. Actually, wala akong disability. Siguro ang disability ko, I can no longer donate blood if I want to because they won't let me.
But Hindi ka actually, Yeah. you can. Actually, you can. But syempre, yung dapat papasa ka. Yung hemoglobin mo Oh, mataas. At siguro pero takot lang sabi at nila misinformation lang. why daw burden myself pa? I gave na daw my kidney. Parang okay. Siguro So, nung Imagine, time na nagpapatest ako oo. ano. Kayo, Ma'am Karen, you never thought na maghanap ng donor, Well, ng family. no, actually ako yung nagsabi na hindi, ako na lang. But of course there was a discussion among the family na what if we will just wait for a donor, we'll just put him on the list, and then what if maghanap pa ng iba. Ang sabi naman, bakit tayo maghahantay at why would we expect somebody else to help Papa when we can help him? Kumaga, bakit that's a ko very, iaasa very pa? nice Bakit ko statement. iaasa sa ibang tao? Expect ko yung ibang tao tulungan siya, pero ako mismo, hindi ko siya tutulungan. Parang weird naman yata yun. 'Di ba? So, yun. Ako pa yung nagsabi na it's fine, it's okay. Of course, you cannot take away the worry from the rest of the family, from my papa also, who was also concerned because ang sa kanya parang, yun na nga, yung bata ka pa, wala ka pang asawa, hindi ka pa nanganganak, yung mga ganon. 'Di ba? And also my mom, of course, but once we talk through it and we it's important to inform yourself and it's important to inform like lahat naman siguro ng para sa akin lahat ng pasyente importante na aalamin mo syempre kung ano yung mga gamot, aalamin mo kung ano yung mga procedure. Syempre when you inform yourself and you educate yourself, you will actually come to the conclusion na it's okay lang pala mag-donate, which is what happened sa amin. Na once na na-explain sa amin lahat and then nagbasa kami, nag-research kami na okay naman pala, so okay na rin. Okay na yung ano. Syempre meron kang kaba pag yung tipong ipapasok ka na sa operating room kasi normal naman yun eh. But other than that, wala namang Wala naman. Wala naman. Okay. And even yung recovery ng post donation is Mm-mm. it's relatively, kumbaga, syempre, meron kang sugat, but other than that, hindi ako na-hinder sa, I wasn't, yun na nga, gaya ng sabi ko, hindi ko naman na-feel na meron akong disability. Okay. So thank you very much, Ma'am Karen. And of course, thank you very much also kay Doc Tech. Sige ho, let's start with Doc Tech. Can you please talk to our viewers today? So for our viewers, we as the doctors would like you to have the best treatment, and that is kidney transplant. And if I would say, we will not do the transplant if it is not safe for you, for your donor. And the family has to support the decision of having to undergo the transplant, and especially if it is coming from the family member. So we don't like the patients to stay on dialysis. Dialysis should be temporary kasi ang permanent it's only supposed to be a bridge to transplant. So I hope that this will inspire you to think about transplant and think about giving one kidney if you're voluntarily healthy and matched to your loved one. Ma'am Karen, any Christmas message to our Oh, viewers? to our viewers, I'd like to send a message to all the families who are who have loved ones who are undergoing dialysis and may need kidney transplant, especially to their family members, that there is life post transplant, and living donors are in a position, especially if you are related to that loved one, you're in a position to give something of yourself at no cost and at no harm to you. So I highly encourage and I highly send out the message that it is perfectly fine and that there is life after transplant and it is a life as beautiful as you can make it so. So yeah, Merry Christmas to every family considering a transplant, and I pray that you will be able to get the much needed transplant from your loved one who will be your living donor. Okay. So regalo mo bato, di lang bato, no? You give the priceless gift of love, hope, future, and life. So with that, no, PSN ends this talk, and mukhang wala naman masyadong nag-ask ngayon ng questions. But you can still watch this episode, no, sa other
social media platforms of the Philippine Society of Nephrologists. You could share it to your advocacy groups, to your family and friends, especially sa mga nagda-dialysis, no? Para maliwanagan sila na walang takot at pwedeng iregalo mo ang iyong bato. So thank you very much. So we turn you over to our bossing, Doc Brian Cabral. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Cabral, a transplant nephrologist and the current chair of the Kidney Transplant Committee of the Philippine Society of Nephrology. Our committee carries a very clear community mandate, which is to help build a country where every Filipino with kidney failure has a fair and timely chance at a second life through safe, ethical, and compassionate transplantation. And central to this mission is supporting families who choose to step forward as voluntary organ donors. Today's program reminds us of something simple but powerful. Kidney donation is an act of love. It is one of the few decisions in medicine that can change not just the patient's life but an entire family's future. And yet, it's not a decision taken lightly. It requires understanding, courage, a community that knows how to take care of its donors. On behalf of the Philippine Society of Nephrology, I want to thank every Filipino who has ever donated a kidney to a loved one. You may not think of yourselves as heroes, but you are. You have given your parent, your spouse, your sibling, or your child the chance to return to the world, not just as a patient, but as a parent again, a breadwinner again, a friend again. Your generosity strengthens families and strengthens our society. To those who are still considering becoming a donor, I want to assure you, you are not alone in this journey. You will be guided, you will be assessed thoroughly, and most importantly, you will be cared for not just before and during the surgery, but long after. That has been a major focus of our committee. For years, PSN has advocated for improved donor protection policies, long-term follow-up, mental and emotional support, and access to appropriate health care. We continue to work closely with partner institutions to make sure that kidney donors remain healthy, valued, and supported throughout their lives. The decision to donate should never disadvantage a Filipino. It should be matched with a system that honors their sacrifice with real, tangible care. At the same time, we continue to speak firmly against organ trafficking and all forms of coercion. True donation must come freely from a place of love, not need or pressure. The integrity of our transplant program depends on it. As we end, I hope today's conversation encourages more families to talk openly about kidney donation, to ask questions, to seek guidance. Minsan kasi it's the biggest barrier is not fear, it's simply not knowing that this option exists, or not knowing that there are people and systems ready to help. Let us continue working together so that kidney transplantation becomes accessible, ethical, and centered on the well-being of both donor and recipient. Sa tulong ng bawat isa, we can build a Philippines where giving life is met with gratitude, protection, and hope. Maraming salamat po, and thank you for joining us today. Thank you very much, Dr. Brian Michael I. Cabral, at sa ating mga experts na sina Dr. Maria Teresa Badang at Dr. Kathleen Joy Garingaraw. At sa ating mga guests ngayong umaga na sina Sean Kirby Arellana, Joseph Arellana at Karen Musni La Morena. At dito na po nagtatapos ang ating event para sa umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng nakibahagi at patuloy na sumusuporta. Ito po ang Kidney TikToks, PSN Media Health Forum, brought to you by the Philippine Society of Nephrology. Kita-kits po sa susunod nating episode. Magandang umaga po sa lahat.